Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon nakatira sina Elena at Marco. 12 taon na silang mag-asawa at kilala sila sa kanilang lugar bilang isang simpleng magkapareha na marunong magtiis para sa pamilya. Hindi sila mayaman. Ang kanilang maliit na bahay ay gawa sa pinaghalong kahoy at semento, may bubong na yero na maingay tuwing umuulan, at may maliit na bakuran kung saan nagtatanim si Elena ng mga gulay upang makatipid sa gastusin. Si Elena ay isang mapagmahal na asawa. Tahimik siya, masipag, at laging inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya bago ang sarili niyang pangangailangan. Si Marco naman ay isang mabuting lalaki na nagsisikap kumita sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang driver ng delivery truck. Hindi man kalakihan ang kanyang kinikita, ginagawa niya ang lahat upang mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, dumaan sila sa iba't ibang pagsubok. May mga panahong halos wala silang maipambili ng pagkain. May mga gabing sabay silang umiiyak dahil sa mga bayaring hindi nila alam kung paano mababayaran. Ngunit sa bawat problema, lagi nilang pinanghahawakan ang isa't isa. Mahirap man ang buhay natin, Elena, basta magkasama tayo, kakayanin natin, madalas sabihin ni Marco. At palagi namang ngumingiti si Elena. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Basta kasama kita. Dahil sa pagmamahala nilang iyon, maraming tao ang humahanga sa kanilang pagsasama. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Bago natin ipagpatuloy ang nakakagulat na kwentong ito, kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, misteryo, at mga aral sa buhay, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pa kaming maihatid na kwentong tatatak sa puso. Ngayon, balikan natin ang kwento nina Elena at Marco. Isang maagang umaga, naghahanda si Marco para sa isang mahabang biyahe. Kailangan niyang maghatid ng mga produkto sa isang kalapit na probinsya. Habang inaayos niya ang kanyang bag, napansin ni Elena na tila may kakaiba sa kanyang asawa. Parang ang tahimik mo yata ngayon, sabi niya. Ngumiti si Marco ngunit halatang pilit lamang. Pagod lang siguro. Sigurado ka? Huwag kang mag-alala. Bago umalis, mahigpit na niyakap ni Marco ang kanyang asawa. Mas mahigpit kaysa karaniwan. Mas matagal kaysa karaniwan. Parang ayaw niyang bumitaw. Napakunot no si Elena. Marco, anong meron? Wala. Ngunit sa kanyang mga mata, may kung anong lungkot na hindi maipaliwanag. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Marco. At iyon na pala ang huling pagkakataong makikita siya ni Elena sa loob ng 10 taon. Pagsapit ng gabi, hindi umuwi si Marco. Inisip ni Elena na baka naabutan lamang ito ng trabaho. Kinabukasan, wala pa rin. Lumipas ang 3 araw. 1 linggo. 2 linggo. Wala pa ring balita. Nagsimula ng kabahan si Elena. Pinuntahan niya ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco. Ngunit ang sagot ng manager ay lalo lamang nagpalala sa kanyang pag-aalala. Hindi po nakarating si Marco sa delivery point na dapat niyang puntahan. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ano pong ibig sabihin niyo? Nawalan din po kami ng kontak sa kanya. Agad siyang nagsumbong sa pulisya. Nagkaroon ng investigasyon. May mga naghanap. May mga nagtanong. Ngunit walang nakitang bakas ni Marco. Parang naglaho ito sa hangin. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang magsalita ang mga tao. Baka may ibang babae. Baka tumakas na. Baka pinabayaan na siya. Masakit pakinggan ang mga usap-usapan. Ngunit hindi naniwala si Elena. Kilala niya ang kanyang asawa. Alam niyang hindi basta-basta iiwan ni Marco ang kanilang pamilya nang walang paliwanag. Lumipas ang 1 taon. 2 taon. 3 taon. Patuloy pa rin siyang naghahanap. Tuwing may balitang may natagpo ang hindi kilalang lalaki sa ibang bayan, pumupunta siya. Tuwing may impormasyon ang pulisya, agad siyang sumusunod. Unti-unting nauubos ang kanyang ipon. Ngunit hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Buhay pa siya, bulong niya sa sarili gabi-gabi. Ramdam kong buhay pa siya.
Maraming nagsabi sa kanyang sumuko na. Maraming nagsabing tanggapin na lamang ang katotohanan. Ngunit para kay Elena, wala pang katotohanang malinaw. Dahil wala namang bangkay. Wala namang ebidensya. Wala namang paliwanag. Kaya nagpatuloy siya. Sa ika-5 taon ng pagkawala ni Marco, mas lalo pang naging mahirap ang kanyang buhay. Napilitan siyang magtrabaho sa iba't ibang bahay bilang kasambahay. Naglalaba siya. Naglilinis. Nagbebenta ng gulay. Ginawa niya ang lahat para mabuhay. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi niya iniwan ang kanyang pangako. Hahanapin kita hanggang makita kita. Minsan, habang naglilinis siya sa isang bahay, nakita niya ang isang lumang litrato nilang mag-asawa na lagi niyang dala sa kanyang pitaka. Matagal niya iyong tinitigan. At doon siya tuluyang napaiyak. 10 taon. Halos 10 taon na. Ngunit hindi pa rin niya alam kung nasaan ang lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan. At hindi niya alam na malapit na siyang matuklasan ang isang lihim na magpapayanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 1 dekada. Isang araw, habang nagtitinda siya sa palengke, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Pasensya ka na, Hija. Nagulat si Elena. Opo. Matagal siyang pinagmasdan ng matanda. Ang pangalan mo ba ay Elena? Napahinto siya. Opo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Parang may matagal na itong gustong sabihin. At ang asawa mong nawawala si Marco ba ang pangalan? Nanlaki ang mga mata ni Elena. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Opo. Kilala niyo po ba siya? Napalunok ang matanda. At ang mga susunod na salitang binitiwan nito ang magsisilbing simula ng pinakamalaking revelasyon sa buhay ni Elena. Sa tingin ko nakita ko ang asawa mo. Natigilan si Elena. Pakiramdam niya ay tumigil ang buong mundo sa kanyang paligid. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 10 taon, may isang taong nagsabing nakita niya si Marco. At hindi niya alam kung ang impormasyong iyon ang magbabalik ng kanyang pag-asa o dudurog sa kanyang puso ng tuluyan. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Pakiramdam niya ay may humigpit sa kanyang dibdib habang nakatitig siya sa matandang lalaki. Sa loob ng 10 taon, hindi mabilang na beses siyang nakarinig ng mga maling impormasyon. Maraming nagsabing nakita raw si Marco sa kung saan-saan. May nagsabing nasa Maynila. May nagsabing nasa Mindanao. May nagsabi pang nakita raw ito sa ibang bansa. Ngunit sa bawat pagkakataon, nauwi lamang siya sa pagkadismaya. Kaya ngayon, natatakot siyang umasa. Sigurado po ba kayo? Nanginginig na tanong niya. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi ako 100% sigurado. Pero kung ang litrato na dala mo ay si Marco, malaki ang posibilidad na siya nga ang nakita ko. Agad inilabas ni Elena ang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Bahagyang kupas na yon dahil sa tagal. Ilang segundo itong pinagmasdan ng matanda. Pagkatapos ay tumango. Siya nga. Parang tumigil ang paghinga ni Elena. Saan niyo po siya nakita? Tinatayang 2 taon na ang nakalipas. Nasa isang liblib na bayan ako sa hilagang bahagi ng Laguna. May nakita akong lalaki roon na halos kamukha niya. 2 taon na ang nakalipas. Napayuko si Elena. 2 taon. Ibig sabihin, kung tama ang matanda, buhay pa si Marco 8 taon matapos itong mawala. Ngunit bakit? Bakit hindi siya umuwi? Bakit hindi siya nagpadala ng sulat? Bakit hindi siya tumawag? Libo-libong tanong ang sabay-sabay na pumasok sa kanyang isip. May kasama po ba siyang iba? Napaisip ang matanda. Mag-isa ko siyang nakita noon. Pero parang may kakaiba sa kanya. Ano po iyon? Parang nalilito siya. Napakunot no si Elena. Nalilito. Para bang hindi niya alam kung sino siya. Hindi agad nakaimik si Elena. May kung anong gumalaw sa kanyang isip. May kung anong posibilidad na dati ay hindi niya kailanman naisip. Ngunit hindi pa niya ito hinayaang maniwala. Masyado nang maraming beses siyang nasaktan. Alam niyo po ba kung saan eksaktong lugar iyon?
Ikinuwento ng matanda ang pangalan ng bayan at ang maliit na komunidad na kanyang napuntahan noon. Pagka-uwi ni Elena ng araw na iyon, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat salita ng matanda. Nakahiga siya sa kama habang nakatitig sa kisam. Katabi niya ang lumang larawan nilang mag-asawa. Saan ka ba talaga, Marco? Mahina niyang bulong. Kung buhay ka pa, bakit hindi ka bumalik? Tumulo ang kanyang mga luha. 10 taon. 10 mahabang taon. At hanggang ngayon, wala pa rin siyang malinaw na sagot. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. May desisyon na siyang ginawa. Pupuntahan niya ang lugar na sinabi ng matanda. Kahit gaano kalayo. Kahit gaano kahirap. Kung may kahit kaunting posibilidad na buhay si Marco, hindi niya yon palalampasin. Ilang araw siyang nag-ipon ng pera. Nagbenta siya ng ilang gamit. Humiram ng kaunting halaga sa isang matalik na kaibigan. At nang sapat na ang kanyang pera para sa biyahe, agad siyang bumiyahe papunta sa bayan na itinuro ng matanda. Mahaba ang naging paglalakbay. Habang nasa bus, tanaw niya ang mabilis na pagdaan ng mga puno at kabundukan. Ngunit hindi niya iyon halos napapansin. Abala ang kanyang isip. Puno ng pag-asa. Puno ng takot. Puno ng mga tanong. Paano kung si Marco nga? Paano kung hindi? Paano kung buhay siya? Paano kung may sarili na itong pamilya? Paano kung ayaw na nitong makita siya? Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa maliit na bayan, agad siyang nagtanong-tanong. Ipinakita niya ang litrato ni Marco sa mga residente. Kilala niyo po ba ang lalaking ito? Karamihan ay umiling. May ilan namang nagsabing pamilyar ang mukha. Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na impormasyon. Lumipas ang buong maghapon. Pagod na si Elena. Nagsisimula na naman siyang mawalan ng pag-asa. Katulad ng nangyari sa mga nakalipas na taon. Katulad ng lahat ng maling lead na kanyang sinundan. Pagsapit ng hapon, umupo siya sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Bumili siya ng tubig. Habang tahimik na nakaupo, may matandang babae ang lumapit. Napatingin ito sa larawan na hawak niya. Sino iyang hinahanap mo? Mabilis na tumingin si Elena. Asawa ko po. Pinagmasdan ng matanda ang larawan. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Parang nakita ko na iyang lalaking yan. Agad na tumayo si Elena. Saan po? May lalaki rito dati. Tahimik lang. Hindi gaanong nakikipag-usap. Siya po ba? Hindi ko alam ang pangalan niya. Nasaan na po siya ngayon? Napaisip ang matanda. Hindi na siya rito nakatira. Parang muling gumuho ang pag-asa ni Elena. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Pero may isang taong mas nakakakilala sa kanya. Sinong tao po? Si Aling Rosa. Sino po si Aling Rosa? Siya ang nag-alaga sa lalaking yon noong una itong dumating dito. Parang may sumabog na liwanag sa isip ni Elena. Nagkaroon muli siya ng pag-asa. Saan ko po siya mahahanap? Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay sa dulo ng barangay. Agad na naglakad si Elena. Halos tumatakbo na siya. Habang papalapit siya sa bahay, lalo siyang kinakabahan. Pakiramdam niya ay bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa sagot na 10 taon niyang hinahanap. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang isang matandang babae na nagdidilig ng mga halaman. Magandang hapon po. Napatingin ang babae. Oh, magandang hapon din. Lumapit si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang litrato. Pasensya na po. May gusto lang sana akong itanong. Tiningnan ng babae ang larawan. At sa mismong sandaling makita niya ang mukha ni Marco, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. At doon naramdaman ni Elena na may alam ang matanda. Marahan nitong hinawakan ang litrato. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Saan mo nakuha ang larawang ito? Siya po ang asawa ko. Tahimik ang matanda sa loob ng ilang segundo. Mga segundong tila oras ang katumbas para kay Elena. Pagkatapos ay marahang umupo ang babae.
Parang may mabigat na alaalang bumalik sa kanyang isip. Kung ganoon ikaw pala si Elena. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Hindi niya kailanman sinabi ang kanyang pangalan. At ibig sabihin noon, may alam si Aling Rosa. May alam siya tungkol kay Marco. At marahil, mas malaki pa ang nalalaman nito kaysa sa inaasahan niya. Napatayo si Elena sa kanyang kinaupuan. Halos mawalan siya ng balanse sa sobrang pagkabigla. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tahimik na napatingin si Aling Rosa sa lumang litrato. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may matagal na siyang dalang lihim na hindi niya kailanman naikwento kahit kanino. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. At habang tumatagal ang katahimikan, lalo lamang kinakabahan si Elena. Pakiusap po, halos pabulong niyang sabi. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Pagkatapos ay itinuro ang isang kahoy na upuan sa kanyang harapan. Maupo ka muna, Hija. Ngunit hindi mapakali si Elena. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay sasabog ang kanyang dibdib sa dami ng emosyon. 10 taon ko na siyang hinahanap. Nagsimula nang mamasa ang kanyang mga mata. 10 taon na akong naghihintay. Napayuko si Aling Rosa. At alam kong hindi naging madali iyon. Tuluyan nang nanlaki ang mga mata ni Elena. Kilalang kilala niyo nga siya. Tumango ang matanda. Nasaan siya ngayon? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay tumingin muna siya sa malayo. Parang inaalala ang mga pangyayaring matagal nang nakaraan. At bago ko sagutin yan, mahinahon niyang sabi, kailangan mo munang malaman kung paano siya napunta rito. Parang huminto ang oras. Tahimik na nakinig si Elena. Isang umaga yon. Mahigit 9 na taon na ang nakalipas. Unti-unting nagsimulang magkwento si Aling Rosa. Nakita namin siyang nakahandusay sa gilid ng kalsada malapit sa bundok. Napasinghap si Elena. Nakahandusay. Ano pong nangyari sa kanya? Hindi namin alam. Napalunok si Aling Rosa. May mga sugat siya noon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Elena. Sugatan siya. May tama ang ulo niya. Hindi makapagsalita si Elena. Unti-unting nagsisimulang mabuo sa kanyang isip ang isang posibilidad. Isang posibilidad na hindi niya kailanman naisip sa loob ng 10 taon. Dinala namin siya sa maliit na klinika rito. Patuloy ni Aling Rosa. At nang magising siya ay huminto ito. Ano po? At nang magising siya, hindi niya alam kung sino siya. Naniga si Elena. Parang nawalan siya ng hangin. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niya maalala ang pangalan niya. Tumulo ang unang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maalala kung saan siya nanggaling. Nanginginig na ang mga kamay ni Elena. Hindi niya maalala ang pamilya niya. At tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Maging ikaw. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong paligid. Sa loob ng 10 taon, isang tanong lamang ang paulit-ulit niyang itinatanong. Bakit siya iniwan ni Marco? Bakit hindi siya binalikan? Bakit hindi siya hinanap? At ngayon, sa unang pagkakataon, may posibleng sagot na lumilitaw. May amnesia siya. Mahinang tanong niya. Tumango si Aling Rosa. Iyon din ang sinabi ng doktor noon. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang pag-iyak. Lahat ng galit. Lahat ng sama ng loob. Lahat ng gabing pakiramdam niya ay pinabayaan siya. Unti-unting nagiging pagkalito. At kasabay noon ay isang matinding sakit. Kung totoo ito, ibig sabihin, hindi siya sinadyang iwan ni Marco. Hindi siya pinagtaksilan. Hindi siya kinalimutan ng kusa. Kundi may nangyaring hindi niya kontrolado. Napaupo si Elena. Tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod. Diyos ko ni. Mahina niyang bulong. Diyos ko ni. Tahimik lamang si Aling Rosa. Hinayaan niyang ilabas ni Elena ang lahat ng emosyon. Makalipas ang ilang minuto, saka muling nagsalita ang matanda.
Noong una, umaasa kaming babalik ang alaala niya. Mabilis na napatingin si Elena. Bumalik po ba? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. At muling kinabahan si Elena. May naalala po ba siya? May mga pagkakataong parang may naalala siyang mukha. Anong mukha? Isang babae. Napahigpit ang pagkakahawak ni Elena sa litrato. Babae. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ako ba yon? Hindi namin alam noon. Patuloy ni Aling Rosa. Madalas siyang magising sa gabi. Tapos, may pangalan siyang paulit-ulit na binabanggit. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano pong pangalan? Tahimik na tumingin sa kanya si Aling Rosa. Ang pangalan mo. Napahagulhol si Elena. Parang may pumutok sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, hindi niya alam kung naalala pa ba siya ni Marco. Kung mahal pa ba siya nito. Kung naging mahalaga pa ba siya rito. At ngayon ay nalaman niyang kahit wala itong alaala. May bahagi ng puso nito na tila hindi siya tuluyang nakalimutan. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang Elena. Patuloy ng matanda. Minsan habang natutulog. Minsan habang nakaupo mag-isa. Minsan habang umiiyak. Napapikit si Elena habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay unti-unting nabubuo ang mga piraso ng misteryong matagal niyang hinahanap. Ngunit may isang bagay pa ring hindi malinaw. Kung buhay si Marco. Kung nakarating siya rito. Kung may mga taong tumulong sa kanya. Bakit hindi siya nakauwi? Bakit hindi siya natagpuan ng pulisya? At higit sa lahat. Nasaan siya ngayon? Aling Rosalie. Mahina niyang sabi. Tumigil ang matanda sa pagsasalita. Nasaan po siya? Muling bumigat ang ekspresyon ng matanda. At doon muling kumabog ng malakas ang puso ni Elena. Dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap nilang ito. Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. At ang katahimikang iyon ang lalong nagpalala sa kanyang kaba. Pakiusap po. Nanginginig ang kanyang boses. Sabihin niyo po sa akin. Napayuko si Aling Rosa. At nang muli itong magsalita, mas mababa na ang tono ng kanyang tinig. May isa pang bagay na hindi mo alam tungkol sa nangyari kay Marco. Biglang nanlamig ang katawan ni Elena. Ano po iyon? Tahimik na napatingin sa kanya ang matanda. Isang tingin puno ng awa. Isang tingin tila naghahanda sa kanya para sa isang katotohanang maaaring muling yumanig sa kanyang buong mundo. At doon nagsimulang maramdaman ni Elena na ang misteryo ng pagkawala ni Marco ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. At ang susunod na revelasyong kanyang maririnig ay maaaring magbago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa nakalipas na 10 taon. Hindi makagalaw si Elena. Pakiramdam niya ay nakasabit ang kanyang puso sa bawat salitang lalabas sa bibig ni Aling Rosa. Sa loob ng 10 taon, hinintay niya ang araw na ito. Ang araw na sa wakas ay may taong makapagsasabi sa kanya ng totoo tungkol kay Marco. Ngunit habang lumalapit siya sa mga kasagutan, lalo rin siyang kinakabahan. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kawalan ng sagot. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mahina niyang tanong. Matagal na tumahimik si Aling Rosa. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayo. Noong una, akala namin simpleng pagkawala lamang ng alaala ang problema niya. Napalunok si Elena. At hindi po ba? Hindi. Parang may humampas na malamig na hangin sa kanyang katawan. Hindi niya namalayan na napahigpit na pala ang hawak niya sa litrato. May iba pa po bang nangyari? Tumango ang matanda. May mga pagkakataong bumabalik ang ilang alaala niya. Mabilis na napatingin si Elena. Hindi ba magandang balita yon? Maganda sana. Sana. Pero sa tuwing may bumabalik na alaala, para siyang nasasaktan. Napakunot noo si Elena. Ano pong ibig niyong sabihin? Madalas siyang magising na nanginginig. Parang may kinatatakutan. Parang may iniiwasang alalahanin. Hindi agad nakaimik si Elena. Habang nagpapatuloy si Aling Rosa, mas lalo niyang nararamdaman na may malaking bahagi ng kwento ang hindi pa niya alam.
Isang gabi, patuloy ng matanda, nagising siya habang sumisigaw. Napabuntong hininga si Elena. Sumisigaw. Anong sinasabi niya? Saglit na yumuko si Aling Rosa. Pagkatapos ay tumingin muli sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang tumakbo. Nanlamig si Elena. Tumakbo? Parang may hinahabol sa kanya. Parang may bagay siyang gustong takasan. Tahimik si Elena. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin. Ang dating simpleng pagkawala ay tila nagiging isang mas malaking palaisipan. At may isa pa siyang paulit-ulit na sinasabi noon. Ano po? Narinig ko mismo. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Sinabi niyang, kasalanan ko. Parang may bumagsak na bato sa kanyang dibdib. Kasalanan ko. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon. Napayuko si Elena. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang may takot na gumapang sa kanyang puso. Ano ba talaga ang nangyari kay Marco bago ito mawala? May tinatakasan ba siya? May nangyari bang hindi niya kailanman nalaman? May lihim ba itong itinago sa kanya? Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Aling Rosa. Pero habang tumatagal, naging mabuting tao siya rito. Napatingin si Elena. Tumulong siya sa mga magsasaka. Nagkukumpuni siya ng mga bahay. Nagdadala siya ng pagkain sa matatanda. Hindi siya naging masamang tao. Bahagyang nakahinga si Elena. Kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Iyon ang Marco na kilala niya. Mapagbigay. Mabait. Laging handang tumulong. Mas minahal siya ng mga tao rito kaysa sa inaakala niya. Patuloy ng matanda. Dahil kahit hindi niya alam kung sino siya, mabuti pa rin ang puso niya. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Elena. Iyon na si Marco. Kahit mawala ang kanyang alaala. Kahit mawala ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi mawawala ang kanyang kabutihan. Ngunit muli siyang bumalik sa pinakamahalagang tanong. Nasaan siya ngayon? Muling natahimik si Aling Rosa. At doon na naman nagsimulang bumigat ang pakiramdam ni Elena. Aling Rosalie. Pakiusap po. Sabihin niyo na po. Napabuntong hininga ang matanda. At dito na nagiging mas komplikado ang lahat. Napalunok si Elena. Bakit po? Dahil hindi habang buhay na nanatili rito si Marco. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Umalis siya. Tumango ang matanda. Kailan po? Mga 2 taon na ang nakalipas. 2 taon. Parehong panahon na binanggit ng matandang lalaki sa palengke. Bakit po siya umalis? Tahimik na napayuko si Aling Rosa. At iyon ang bagay na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin. Napakunot no si Elena. Hindi niya sinabi. Hindi. Bigla na lang siyang nawala. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Parang inuulit lamang ng tadhana ang parehong kwento. Nawala si Marco sa kanya. Pagkatapos ay natagpuan dito. At ngayon, nawala na naman. Hindi po maaari. Mahina niyang bulong. Hindi po maaari. Parang muling gumuho ang kanyang pag-asa. Napakalapit na niya. Napakalapit. At ngayon ay muli na namang naglaho ang taong hinahanap niya. Ngunit hindi pa tapos si Aling Rosa. May iniwan siya. Agad na napatingin si Elena. Ano po? Isang bagay. Tumayo ang matanda. At dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Habang naghihintay si Elena, pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa sobrang kaba. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos ay bumalik si Aling Rosa. May dala itong maliit na lumang kahon. Bahagyang nanginginig ang mga kamay nito. At ito ang dahilan kung bakit hindi ko kailanman itinapon ang kahong ito. Mabagal nitong inilapag ang kahon sa mesa. Tahimik na nakatitig si Elena. Pakiramdam niya ay may mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan sa loob niyon. Iniwan niya ito noong gabing umalis siya. Paliwanag ni Aling Rosa. At sinabi niyang kung sakaling may babaeng maghanap sa kanya balang araw
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Babae. Kung may babaeng maghanap sa kanya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. At ano pong sinabi niya? Marahang itinulak ni Aling Rosa ang kahon papunta sa kanya. Sabihin ko raw na siya lang ang pinakahihintay niyang dumating. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang hinawakan ang lumang kahon. Sa loob ng 10 taon. Sa wakas ay may bagay mula kay Marco na nasa kanyang harapan. Isang bagay na iniwan mismo ng lalaking buong buhay niyang hinanap. At habang dahan-dahan niyang binubuksan ang takip ng kahon, hindi niya alam na ang laman nito ay magbubunyag ng isang lihim na mas matindi pa kaysa sa pagkawala ni Marco. Isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa araw na naglaho ang kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang dahan-dahan niyang binubuksan ang lumang kahon. Parang bawat segundo ay napakahaba. Parang bawat paghinga ay mabigat. Tahimik lamang si Aling Rosa habang pinagmamasdan siya. Sa wakas, bumukas ang takip. At ang unang nakita ni Elena ay isang lumang relo. Nanlaki agad ang kanyang mga mata. Kilalang-kilala niya iyon. Iyon ang relong ibinigay niya kay Marco noong ika-5 anibersaryo ng kanilang kasal. Marahan niya itong hinawakan. At sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isip ang napakaraming alaala. Mga simpleng tawanan. Mga gabing sabay silang nangangarap. Mga panahong kahit walang pera ay masaya silang magkasama. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha sa relo. Ngunit hindi iyon ang tanging laman ng kahon. Mayroon ding isang maliit na kwaderno. At isang sobre. Agad na napako ang kanyang tingin sa sobre. Sa harapan nito ay may nakasulat na isang pangalan. Ang pangalan niya. Elena. Parang tumigil ang kanyang puso. 10 taon. 10 taon niyang hinintay na makarinig ng kahit isang salita mula kay Marco. At ngayon ay may liham siyang hawak mula rito. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya habang marahang binubuksan ang sobre. May isang nakatiklop na papel sa loob. Luma na yon. Bahagyang naninilaw. Tila matagal nang naghihintay na mabasa. Huminga ng malalim si Elena. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa. Elena. Kung ikaw ang nagbabasa nito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang lugar na ito. Hindi ko alam kung gaano katagal bago mo ako matagpuan. Hindi ko rin alam kung mabubuhay pa ako sa oras na mabasa mo ito. Pero kung may isang bagay akong sigurado. Ikaw ang taong hindi ko kailanman nakalimutan. Napahagulhol si Elena. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang hikbi. Patuloy niyang binasa ang liham. Hindi ko maalala ang karamihan sa aking nakaraan. Hindi ko maalala ang aking buong pangalan. Hindi ko maalala ang bahay natin. Hindi ko maalala ang mukha ng marami sa mga taong mahalaga sa akin. Pero may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Ikaw. Elena. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung paano. Pero sa tuwing maririnig ko ang pangalan mo sa aking panaginip, pakiramdam ko ay may tahanan akong nawawala. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga balikat. Halos hindi niya maituloy ang pagbabasa dahil sa pag-iyak. Tahimik lamang si Aling Rosa. Alam nitong ang sandaling ito ay para kay Elena. Makalipas ang ilang sandali ay ipinagpatuloy niya. Kung sakaling makita mo ang liham na ito, may isang bagay akong gustong malaman mo. Hindi kita iniwan. Hindi ko piniling mawala. At kung may panahon mang hindi ako nakabalik, hindi iyon dahil hindi kita mahal. Kundi dahil may isang bagay na unti-unti kong natuklasan tungkol sa aking pagkawala. Napahinto si Elena. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iyon na naman. Ang misteryong matagal nang nakapalibot sa pagkawala ni Marco. Nagpatuloy siya. Sa loob ng maraming taon, may mga alaalang unti-unting bumabalik. Hindi malinaw. Hindi kumpleto. Pero sapat upang malaman kung may nangyari bago ako natagpuan sa gilid ng kalsada. At habang dumarami ang mga alaalang iyon, lalo akong natatakot. Nanlamig ang katawan ni Elena. Naramdaman iyon ni Aling Rosa. Tahimik itong nakatingin habang nagbabasa siya.
May mga mukha akong naaalala. May mga boses akong naririnig. May mga taong tila ayaw na maalala ko ang nakaraan. Napahinto si Elena. Muling binasa ang huling linya. May mga taong tila ayaw na maalala ko ang nakaraan. Biglang may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Anong ibig sabihin ito? Mahina niyang bulong. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Sa una, akala ko bahagi lamang iyon ng aking imahinasyon. Pero habang bumabalik ang aking alaala, napansin kong may mga taong sumusunod sa akin. May mga estrangherong nagtatanong tungkol sa akin. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay may nagmamasid. Napalunok si Elena. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bayang iyon, nakaramdam siya ng takot. Hindi lamang pagkalungkot. Hindi lamang pag-asa. Kundi takot. Isang gabi may lalaking dumating dito. Patuloy ng liham. Hindi ko siya kilala. Pero tila kilalang kilala niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Elena. At sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Muli siyang huminga ng malalim bago basahin ang kasunod. Sinabi niyang mas mabuting manatili akong nawawala. Parang maiyalong dumaloy sa kanyang katawan. Napatingin siya kay Aling Rosa. May taong pumunta rito. Tahimik na tumango ang matanda. Meron. Bakit hindi niyo sinabi agad? Dahil hindi namin alam kung sino siya. Napahawak si Elena sa kanyang noo. Lalo lamang gumugulo ang lahat. Patuloy siyang nagbasa. Pagkatapos ng gabing iyon, mas mabilis na bumalik ang aking alaala. At doon ko naalala ang pinakamahalagang bagay. Huminto ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay iyon na ang sagot. Iyon na ang lihim. Iyon na ang katotohanang 10 taon niyang hinahanap. Marahan niyang binasa ang susunod na linya. At nang maalala ko iyon, doon ko nalaman na ang pagkawala ko ay hindi aksidente. Tuluyang nanigas si Elena. Hindi aksidente. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Hindi aksidente. Hindi aksidente. Hindi aksidente. Ano pong ibig sabihin nito? Mahina niyang tanong kay Aling Rosa. Ngunit umiling lamang ang matanda. Higit pa riyan ang alam ni Marco. Patuloy na nanginginig si Elena habang binabasa ang susunod na bahagi. May nakita ako bago ako mawala. Isang bagay na hindi ko dapat nakita. Isang bagay na maaaring dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Halos mabitawan niya ang liham. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May nakita si Marco. Ano yon? Sino ang sangkot? At bakit tila may mga taong gustong manatiling lihim ang lahat? Muling bumaba ang kanyang tingin sa papel. May ilan pang pahina. May mas marami pang detalye. Mas marami pang kasagutan. Ngunit kasabay niyon ay mas marami ring misteryo. At habang naghahanda siyang ipagpatuloy ang pagbabasa, hindi niya alam na ang susunod na mga salita ni Marco ay magtuturo sa kanya sa isang direksyong hindi niya kailanman inasahan. Isang direksyong maaaring maglapit sa kanya sa nawawalang asawa. O maglagay sa kanya sa parehong panganib na minsang sumira sa buhay ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang mga susunod na pahina ng liham. Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Isang mundo ng pag-asa dahil sa wakas ay buhay si Marco ng maraming taon matapos itong mawala. At isang mundo ng takot dahil malinaw na may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Huminga ng malalim si Elena. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Elena, kung umabot ka sa bahaging ito ng liham, ibig sabihin ay handa ka nang malaman ang katotohanan. At kung tama ang hinala ko, matagal ko nang iniwan ang lugar na ito. Hindi dahil gusto kong mawala muli. Kundi dahil ayaw kong may madamay. Lalo na ikaw. Nagsimulang bumilis muli ang tibok ng puso ni Elena. Bago ako mawala 10 taon na ang nakalipas, may biyahe akong ginawa gamit ang delivery truck. Sa gabing iyon, huminto ako sa isang lumang kalsada dahil may nakita akong sasakyang nakaparada sa gilid. Akala ko ay may nangangailangan ng tulong.
Pero nang lumapit ako, may nakita akong bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Napalunok si Elena. Patuloy siyang nagbasa. Nakita ko ang ilang lalaking may binubuhat na mga kahon. Hindi ko sana papansinin. Pero napansin kong may mga armas sa loob ng isa sa mga kahon. At may narinig akong usapan tungkol sa iligal na operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi nila alam na naroon ako. Pero nang aksidenteng makagawa ako ng ingay, napansin nila ako. Nagsimula akong tumakbo. At iyon ang huling malinaw na alaalang natatandaan ko bago ako nagising na walang alaala sa kabilang bayan. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Biglang nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Ang paulit-ulit na salitang tumakbo. Ang mga bangungot. Ang pakiramdam ni Marco na may humahabol sa kanya. At ang lalaking nagsabing mas mabuting manatili siyang nawawala. Patuloy siyang nagbasa. Habang bumabalik ang alaala ko, naunawaan kong may mga taong natakot na baka maalala ko ang nakita ko. Hindi ko alam kung sino silang lahat. Pero alam kong totoo ang aking nakita. At alam kong may dahilan kung bakit ako natagpuan na sugatan. Napapikit si Elena. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa loob ng 10 taon, galit ang kanyang naramdaman. Ngayon ay puro awa at sakit na lamang. Nagpatuloy siya. Ngunit may isa pang katotohanan kailangan mong malaman. Noong mga huling buwan ko rito, unti-unti nang bumabalik ang halos lahat ng alaala ko. At kasama roon ang alaala mo. Ang ating bahay. Ang ating buhay. Ang mga pangarap natin. Napahagulhol si Elena. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Kung alam mo lang kung gaano kita hinanap eh. Mahina niyang bulong habang patuloy na umiiyak. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. At nang maalala kita ng buo, isang desisyon ang kinailangan kong gawin. Maaari akong bumalik agad. O maaari kong hanapin muna ang buong katotohanan. Tahimik siyang nakinig sa bawat salita. Pinili kong hanapin ang katotohanan. Dahil kung tama ang hinala ko, hindi lamang ako ang nasa panganib noon. Pati ikaw. Napatigil si Elena. At doon niya unang naunawaan ang sakripisyong ginawa ni Marco. Hindi ito lumayo dahil ayaw nitong umuwi. Lumayo ito dahil sinusubukan siyang protektahan. Patuloy niyang binasa ang huling bahagi ng liham. Kung nababasa mo ito ngayon, may posibilidad na natagpuan mo na si Aling Rosa. At may posibilidad ding malapit ka nang malaman kung nasaan ako. Sa loob ng kahong ito ay may maliit na kwaderno. Nakasulat doon ang mga lugar na pinuntahan ko habang hinahanap ko ang mga sagot. Kung gusto mo pa ring hanapin ako pagkatapos ng lahat ng ito, sundan mo ang huling address na nakasulat sa pinakahuling pahina. Doon ako pupunta kapag natapos na ang lahat. At kung may awa ang Diyos, baka doon tayo muling magkita. Natapos ang liham. Tahimik na bumagsak ang papel sa kanyang kandungan. Halos hindi siya makahinga sa sobrang emosyon. Agad niyang kinuha ang maliit na kwaderno. Isa-isang binuklat ang mga pahina. Puno iyon ng mga tala. Mga pangalan. Mga lugar. Mga petsa. At sa pinakahuling pahina, may isang address. Isang maliit na bayan sa Batangas. Napalunok si Elena. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may direksyon na siya. May pag-asa. May pagkakataon. Kinabukasan, agad siyang bumiyahe. Hindi niya alintana ang pagod. Hindi niya alintana ang gastos. Sa buong biyahe, hawak niya ang liham ni Marco. Paulit-ulit niya iyong binabasa. Paulit-ulit niyang pinapaniwala ang sarili na malapit na silang magkita. Pagdating niya sa bayan, agad siyang nagtanong-tanong. At matapos ang ilang oras, may isang matandang tindero ang nagsabi ng mga salitang nagpahinto sa kanyang mundo. Hinahanap mo ba si Marco? Napahinto si Elena. Opo. Ngumiti ang matanda. At bakit mo siya hinahanap? Dahil asawa ko siya. Saglit na natahimik ang matanda. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang maliit na bahay sa dulo ng kalsada. Kung ganoon, matagal ka nang hinihintay ng lalaking iyon. Tuluyan nang bumilis ang tibok ng puso ni Elena.
Parang mawawalan siya ng malay. Halos tumakbo siya. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. 10 taon. 10 mahabang taon. 10 taong paghahanap. 10 taong pag-iyak. 10 taong pag-asa. At ngayon, nasa harapan na niya ang maliit na bahay. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Paglapit niya sa pinto, marahan niya itong kinatok. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag mula sa loob. At sa sandaling bumukas ang pinto. Huminto ang mundo. Nakatayo roon si Marco. Mas matanda. Mas payat. May ilang puting buhok na. May mga bakas ng hirap sa kanyang mukha. Ngunit siya pa rin yon. Si Marco. Ang lalaking 10 taon niyang minahal. Ang lalaking 10 taon niyang hinanap. Ang lalaking hindi niya kailanman sinukuan. Natigilan si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Elena ni. Iyon lamang ang kanyang nasabi. At nang marinig ni Elena ang boses na matagal niyang hinintay, tuluyan na siyang napaiyak. Tumakbo siya papunta rito. At mahigpit niya itong niyakap. Napayakap din si Marco. Pareho silang umiiyak. Pareho silang nanginginig. Pareho silang hindi makapaniwalang natapos na rin sa wakas ang 10 taong paghihintay. Patawarin mo ako eh. Paulit-ulit na sabi ni Marco habang umiiyak. Patawarin mo ako eh. Umiling si Elena. Habang mahigpit siyang nakayakap. Hindi mo kasalanan. Hindi kita iniwan. Alam ko. Hindi kita kinalimutan. Alam ko. At lalo lamang silang umiyak. Matagal silang nanatiling magkayakap. Parang binabawi nila ang 10 taong nawala. Parang binabawi nila ang lahat ng luha. Lahat ng sakit. Lahat ng pangmulila. Nang gabing iyon, nagkwentuhan sila hanggang madaling araw. Ikinuwento ni Marco ang lahat. Kung paano siya nawala ng alaala. Kung paano siya nabuhay ng walang pagkakakilanlan. Kung paano siya araw-araw na hinabol ng tanong kung sino siya. At kung paano siya hindi kailanman tumigil sa paghahanap ng katotohanan. Ikinuwento rin ni Elena ang kanyang paghihintay. Ang mga gabing umiiyak siya mag-isa. Ang mga taong nagsabing sumuko na siya. At ang mga panahong halos mawalan na siya ng pag-asa. Habang nakikinig si Marco, paulit-ulit itong umiiyak. Dahil ngayon lamang niya tunay na naunawaan ang sakit na pinagdaanan ng kanyang asawa. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti nilang binuo muli ang kanilang buhay. Hindi naging madali. May mga sugat na iniwan ang 10 taon. May mga alaalang mahirap kalimutan. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na nilang hinarap ang lahat. At sa bawat umagang magigising si Elena at makikitang katabi niya si Marco, nagpapasalamat siya. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng masasayang araw. Nasusukat ito sa kakayahang manatiling naniniwala kahit sa gitna ng pinakamahabang paghihintay. 10 taon na pagkawala ang pinagdaanan nila. 10 taon ng luha at pangungulila. Ngunit sa huli nanaig pa rin ang pagmamahal. At ang katotohanang natuklasan ni Elena ay tunay ngang nakakagulat. Hindi siya iniwan ni Marco. Hindi siya ipinagpalit. Hindi siya kinalimutan. Sa loob ng 10 taon, ang lalaking hinahanap niya ay nawawala rin sa sarili niyang pagkatao. At nang sa wakas ay matagpuan nito ang kanyang mga alaala. Ang unang taong nais niyang balikan ay ang babaeng hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa kanya. Si Elena. At doon nagtapos ang kwentong minsang binalot ng misteryo, ngunit nauwi sa muling pagkikita, kapatawaran, at pag-ibig na hindi kayang talunin kahit ng 10 taong pagkawala.